And sa part 1 po natin, we learn on what we mean by a good name. Ano po ang ibig nating sabihin sa good name? As we have learned, when say good name, it is a person's good reputation, testimony, and the story of who he or she is to the people around him or her. So kung ano yung pagkakakilala ng ibang tao tungkol sa atin, doon po papasok yung good name. Kung mabuti yung ating naisagawa sa ating buhay, yung manner of life natin. Or otherwise, the opposite of it is bad name. Pero bilang Kristiyano, ang ibibuild natin is good name. It is also our personal identity. Yun po yung pagkakakilanlan natin. Doon po tayo makikilala. So in part 1, we learned on why is it crucial, why is it important that we as Christians should build a good name. Number 1, we learned bakit po mahalaga ang pag-build ng good name? Because the good name is a valuable asset. Para po yung asset natin. You see, asset, this is something that will give us a profit or resource. Kung sa mga material things pa, kung may negosyo po tayo, mag-yield po yan ng higit sa capital natin. Kung ang capital po natin ay 100,000, nag-negosyo ka, naging 200,000, yung another 100,000, we call it as yung profit. Pero nanggaling yung profit sa asset. Wala po tayong may produce na profit without the asset. Kaya yung good name natin, that will serve as our asset. And through that, kung nagagamit po natin ng maayos yung ating pangalan, yung ating buhay, this will produce very profitable things, okay, or resources. Second reason why it is important that Christians should build a good name, hindi lang basta asset ang good name natin, it also establishes credibility and trust. Magtitiwala ang tao sa atin. Ang tanong, pinagkakatiwalaan ba tayo? No? Kung hindi pa basta-basta tayo mapagkatiwalaan ng tao, ibig sabihin we have not built a good name yet. Credibility and trust. As Christian, we have to live our life in a way that earns the trust of others. Should be our supreme lifestyle bilang mga believers. Na ang pamuhay natin, it should earn the trust of others. The way we deal with them, the way we manage things, ay dapat mapagkatiwalaan tayo. Kahit yung simple, inutusan ka, bumili ka ng ulam, bumili ka ng something, and then binabalik natin yung barya. Kahit piso na barya, ibalik mo dahil diyan makikita ng tao na pwede kang pagkatiwalaan. Kung yung boss, sabi ng boss, bilhan mo ako ng merienda, bilhan mo ako ng soft drinks at saka ng burger. Binigay sa'yo 100, may sukli na 20 sakali. Anong gagawin natin sa 20? Sabihin natin ako, konti lang ito. Mayaman naman si boss. Kung hindi mo yung binalik, nawalan ka po ng credibility at hindi ka makapag-build ng trust sa tao. Third reason why it is important that we have to build a good name, mga kapatid, tandaan natin, ang good name po natin is our legacy. A person may die, but a good name does not. Remember that we have one life to live, and we do not know when this life will end. And if that happens to us, ano po yung iiwan natin sa mga tao? Ano yung may iwan na alala ng tao sa atin? Doon po papasok ang good name. Doon po papasok ang legacy. Okay? And then in the part 2, how to build a good name. Ito po yung itutuloy natin, mga kapatid. So, now we know that it is very important, it is crucial that we as believers should build a good name. Makapagtatag talaga tayo
maging manner of life natin, maging lifestyle natin, ang paggawa ng mabuting pangalan. Okay? Na makikilala tayo ng tao na mabuti. Okay? So, how to build a good name? I already shared the three. No? Tatlo sa mga bagay na dapat nating establish sa ating sarili para makapagtatag tayo ng mabuting pangalan. Number one, we have to be true to our word. Na-share ko na po ito noon. Na dapat tayo sa ating mga salita. Pag sinabi natin na yes, then it should be yes. Unless kung may talagang very reasonable or valid reason. Okay? But, in case we promise something, especially in public or to God Himself, dapat tuparin po natin yan. Okay? Kasi sabi ni Christ, mas maigi na hindi tayo nangako kaysa nangako pero hindi tayo tumutupad. Okay? At huwag kayong manumpa. Huwag po natin sabihin na saksi ko ang Diyos. Mahal kita. Saksi ko ang Diyos. Mamatay man ako. Kung bigla kang namatay nga. Huwag natin, kasi diba, nasa Ten Commandments din yan. We should not use the name of the Lord in vain. Huwag nating gawing guarantee ang pangalan ng Diyos. Kung sakali man nagamitin natin, aba, by all means, gawin mo yun. Kagaya nung may aksidente nangyari noon sa tricycle namin, may bumunggo na single, basag yung kanyang headlight. Ilinggo yun, papunta ako ng church. Nagkariglo kami. Sabi niya, paano ito sir? Dapat bayaran mo. Sabi ko, nasa harap ako, ikaw nasa likod, hindi naman siguro tama din na ako lang ang sasagot. Ano? Kasi, yes, may mali ako, may mali ka din. Kasi ganyan yun sabi niya, sige, hati na lang tayo. So, magkano yan? Sabi niya, baka abutin ng 500. So, medyo kunti lang naman. O sige, hati tayo. Pero sabi ko, wala akong dalang pera dito. Ngayon. Okay? Kasi papunta ako sa church. Pero, ibigay ko yung number ko sa'yo, tawagan mo ako. Bukas tayo magkita. Sabi ko sa kanya. Sir, baka naman hindi mo ako sikutin. Sabi niya. Siyempre, hindi naman kayo magkakilala doon ko po ginamit yun. Sabi ko, actually, sir, sabi, pastor ako, pupunta ako ng church ngayon. At kung ano yung napag-usapan natin ngayon, tutuparin ko yun. Ano? Kasi pastor ako, sabi ko sa kanya. Ayun, umito, sige sir, tawag ako. Inabukasan, hindi tumawag. Sabi ko, hayaan ko na kaya. Ako ang tumawag. Kasi konsensya ko din yan. Kahit na hindi siya tumawag, nagbitaw ako ng salita. Okay? Baka mamaya, tines lang pala ako. Sabihin niya to, pastor ka pala ng baka, hindi na simbahan. Okay, ito pa din natin kung ano ang sinabi natin. Pangalawa, we also learned that one good name na maalala ng tao is that we make a habit to return whatever things we borrow from the others. Ibalik, kahit yung ballpen, classmate, mayroon na, saglit lang. Kaya i-fill out na ako. O, tapos maya nakalimutan mo, binulsa mo. Actually ako, pag may hawak kong ballpen, after kong magamit yan, parang automatic, binubulsa ko. Kasi ganun ginagawa ko. Minsan, umiram ako ng ballpen sa estudyante ko. No? And then, nung pag-upo ko doon sa office, bakit dalawa na yung ballpen ko? No? So, naalala ko na umiram pala ako sa estudyante ko. So, kinabukasan, binalik ko din lang. Okay? Whatever it is, lalo na pagpera. Lalo na pagpera, mga kapatid. Isa sa pagsabing baro, hiram. Iba po ang hiram sa hingi, dapat alam po natin mag-distinguish. Iba yung pautang sa pabigay. Kung sabi mo, best, pahiram naman dyan ang pera. O dahil sabi yung pahiram, ibig sabihin, isa sa uli mo, ibabalik mo. O, kung hindi mo kayang ibalik, humingi ka na lang sana. Dahil,
tandaan ninyo, ang attitude ng Pinoy, mas nakakalimot yung nangutang, pero ang inutangan mo, never yan na makalimot. Yes, kahit ilang taon yan. Ako hindi ko pa makalimutan eh. Pero wala naman sa inyo dito. Mamaya nangutang sa akin, hindi sa inyo. Oh. At hindi ka church natin. Hindi niya binayaran, sabi niya next week to store. Hindi ko na rin siya singil. Pero hindi ko nakalimutan. Iwan ko ba? Bakit ganon? Sino yung mga inutangan pa dito? Na hindi niya. Si Mrs. inutangan din niya ng kaklase ko, no? Ang dami. Oo. Di ba? Nabayaran ka hindi? Hindi lahat. Hindi lahat, hindi buo. Oh. So, dapat ganon tayo, balik natin. O kung kayo man may utang, ibayaran nyo din. Huwag kayong umasa na, mayaman naman siya. Kahit hindi ko nabayaran. Hindi kasi utang nga eh. Hirap nga eh. Okay? Di ba kung sabihin talaga sa'yo? So, yun po ang batas maging sa Bible mga kapatid. Kahit noong unang panahon, hiram ka ng kalabaw, gagamitin mo sa farm para mag-araro, namatay yung kalabaw, bayaran mo yun, palitan mo yun. No? Ang mahirap ay nasa kamangyarihan ng mayaman, ang nangailangan ay alipin ng nagpapayaran. Take note, kaya nga actually, kung tutusin, bawal talaga ang nangutang. Sana. Okay? The Bible talagang bawal sana. Because yung, depende siguro sa paggamit mo. Kung inegosyo mo, pero kung for your personal interest only, bili ako ng iPhone, pautangan. Bili ako ng Raptor na, paset naman sa Gcash, sabi. Personal interest yun. No? Kasi maging alipin ang isang nangutang doon sa nagpahiram. Ano pa? Ano bang hiniram ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Makapagtayo pa tayo ng legacy doon. Nanghiram tayo, tapos hindi binalik, anong sabi sa Bible? Masamang tao. Naging masamang tao tayo kapag umiram tayo ng gamit na hindi tayo marunong magbalik. Ano pa? Kahit yung pagbalik kung saan inilagay. Ibalik kung saan nilagay. Okay, sa bahay nga, kung nasanay ka na yung cellphone mo, dito mo lagi pinapatong, tingnan mo, pag nilagay mo sa ibang lugar, ayan, agree ka. Kung saan na, sinong kumaan ng cellphone ko? Diba? Kasi hindi mo nilagay doon sa kung saan usual pinaglalagyan. O, ibalik kung saan ilagay. Kung saan hiniram, doon din ibalik. O, ganun lang yun. And then third na inalagay po natin is yung be kind. Isa po ito sa talagang magandang legacy. Good name ito para sa atin na generally maging mabait. Well, marami naman po ang ibig sabihin ng pagiging mabait. Andyan po yung marunong tayong magbahagi. Mag-share. Okay? Kung meron tayong tinapay, 5 tinapay, may katabi ka, wala, bigyan mo. Okay? Yung kuya ko noon, bumibili yun ng gatas, their brand sa Bible School. Tapos, bumibili din siya ng Nescafe. Yan. Binigay niya sa mga kaklase niya. Para pag nagkape siya, meron din kape niyo, mga kasama niya. No? Ako hindi kasi ako sanay, personally, hindi kami sanay na, example, kumakain ako. Tapos yung iba, hindi. Parang, nakaka-konsensya. O tapos kinakausap ko pa sila habang kumakain ka. Lunok ng lunok. Kakaya naman, di ba? Dapat marunong naman tayong umintindi. Di ba? Lumulunok na yung tao, tapos ikaw, gumagano ka. Sarap na sarap ka pa, hindi man lang mag-share. Anong legacy mo doon? Madamot. Naging mabait ka ba doon? Hindi. Okay? Share. Kaya, paano naman kung para lang sa'yo, ikainin mo na walang nakakita? Pero nakakaya din, kumakain ka na nagtatago, may nakasilip sa'yo. Diba? Mahirap. Okay? Kung pwede, hatian mo na lang. Si Jesus Christ nga, nagpakain siya ng mahigit 5,000 na tao gamit ang ilang isda. 2 isda lang, tapos ilang tinapay?
Ating kapatid. Kahit na hanggang sa lalamunan. Pero siyempre, may magic naman si Lord. May miracles. May natira pang 12 baskets. Di ba? Be kind, you share. You help those who are in need. May nakita ka, nahirapan ng magbuhat ng lamesa or mabigat na bagay. Sabi mo, ang lakas mo ah. Go lang, kaya mo yan. Hindi mo ngayon tulungan. Okay? Kailangan marunong tayong tumulong sa iba. And serve. Ayan. Okay, ito. Si Rizal, di ba, may kwento daw kay Rizal na nahulog yung isang tsinelas niya. Ang ginawa niya, inulog niya na rin yung isa. Para dalawa, sakaling may makakita, at least magamit yung pares. Pagiging matulungin. And then, number 4, ito po yung continuation mga kapatid, how to build a good name. Pangapat po is be friendly. Maging mapagkaibigan. Okay. Ano bang ibig sabihin natin mapagkaibigan? Hindi ka nang dededma ng taong nag-smile sa'yo. Alangan, ang smilean mo lang yung pogi na nag-smile sa'yo. O yung maganda. Kahit sino mag-smile sa'yo, sa atin, you have to smile back. Hindi. Okay? Kahit hindi mo ganun kakilala. Kasi baka, malay natin, ikaw pala kilala niya. We should be friendly. Kawikaan 18 verse 24. Basahin po natin ang sabay-sabay. May pagkakaibigan, madaling mamamuli, ngunit may kaibigan, hindi sa kapatid. Mayroon din palang kaibigan na ang turingan ninyo, higit pa sa magkapatid. Di ba mayroon yung mas close tayo sa friend natin kaysa kaibigan, sa kapatid natin? Kasi usually pag magkapatid, nag-aaway, lagi magkasama sa bahay. Mas binibigyan mo pa ng merenda ng pagkain yung best friend mo kaysa kapatid mo. At so ganyan, may totoo din yan eh. Pero hindi naman natin siya sabihin lahat. Pero may mga ganitong cases, ibig sabihin napaka-friendly na tao. Isa daw sa palatandaan ng tao na palang kaibigan, yung mahilig sa hayop. Ayan. Pero hindi ko siya sabi na hayop. Tinutuloy niyang hayop yung mga kaibigan niya. Yung mahilig sa pusa, sa aso, mga ganun. Palang kaibigan daw yung mga yun. Okay? John chapter 15 verse 13, let's read. Walang ayan. At meron pa talagang kaibigan na kayang magbuwis ng kanyang buhay para iligtas yung iba, yung kaibigan niya. Pastor Joji, maganda itong kaibigan eh. Ang kapatid ko, kasi tagapagtanggol ito eh. May nangbuli doon sa kapatid ko at saka sa kaibigan kay Jayan. Siya ang tumira. Hindi pa naman siya pastor noon. Hindi pa nang-alam na bawal manuntok. Siya ang nagtanggol. So may mga ganong kaibigan. Nahanda, kahit sabi nila, kahit mamatay sila, kaya lang itaya ang buhay na. Kasi para lang sa kaibigan nila. Okay? May mga ganon. At sabi nga ni Jesus Christ, kasi Jesus Christ is also a very, very good friend. Okay? Si Jesus Christ, inalay niya ang kanyang buhay mismo para sa kanyang mga kaibigan. Tinuring po tayong kaibigan ni Christ. Okay? At inalay niya yung kanyang buhay. Diba? Bihira na yung taong ganon. Na may bumaril sa'yo, tapos may sasalo. Tapos siya yung namatay. Diba? It's hard to find such a friend. Yung kaibigan din namin na talagang since elementary, si Pastor Judy. Pag dumadaan kami sa mga live-live, siya yun ang mauna. Sa likod kayo. Sabi niya, sa likod kayo, ang tawag niya sa akin? Tol Jerion. Tol Regime. Kasi, ang kuha niya kasi, sabi niya, utang ko din yung buhay sa inyo. Kasi,
si Kuya Jim, kami ni Kuya Jim, ginamit ni Lord na may evangelization siya, naligtas. Naglilingkod sa Panginoon, naging pastor. No? Kaya pag naglalakad kami niya, gusto niya, siya ang nauna, sa likod lang kami. Para kung may mga, usually sa amin kasi maraming aso sa mga dinadaanan. Pag may mga aso, siya yung harap sa aso. Dahil lang kayo sa likod. Ganun ba? Di ba ang sarap ng ganun kaibigan? Okay? At sana, maging mabuting kaibigan din tayo. Maring, not in a way na talagang mabubunggo yung kaibigan mo, tapos itulak mo, ako na lang, bungguin mo. Ano? Kung yun talaga nasa puso mo, nasa iyo yun. Ano? Kayang mag-waste na buwan. Meron pong isang pastor, may anak po siya na nag-aaral, at yung anak niya nag-aaral, may kaibigan. So, best friend niya talaga, lagi po niyang sinisyaran yung kaibigan niya tungkol kay Christ, tungkol sa gospel. Every day, halos maumay na yung kaibigan niya. Pero dahil best friends sila, ganun pa rin ang turingan nila. So one time, during the summer, inimbitahan itong anak ng pastor yung kaibigan niya. Sama ka sa amin. Mag-vacation, mag-spend ng vacation 1 week sa dagat. Magkuhan tayo, anong tawag yan? Anong mamasol sa anong kasulti? Mamingwit. For 1 week sila sa dagat. And so, to make it short, nandun sila sa dagat for 1 week. But then, hindi nila nalaman na mayroon palang parating na bagyo. So, lumakas yung hangin, malalaki yung alon, and unfortunately, nahulog itong dalawa, yung magkaibigan. Kasama yung tatay, yung pastor. Ano? And then, sumisigaw po yung anak niya. No? Daddy, nandun sa baba. Ang lalaki ng alon. Sa kabilang banda naman, Sir, help me. Humingi din ng tulong yung barkada ng anak niya. So, nalilito ngayon ang tatay kung kanino niya ibibigay yung life jacket kasi nag-iisa lang. And then both young people, no, sumisigaw po sila. Sir, no, Daddy, no. So, yumuko na lang po yung tatay. Pinagis na po yung life jacket. Pero hindi sa anak niya. Doon sa kaibigan na anak. Sabi niya, I love you, son. Pinagis niya yung life jacket doon sa kaibigan na anak. Dahil alam po ng tatay na until that time, hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Hesus yung kaibigan ng anak niya. It was really a sad story. Hindi na po nahanap yung anak niya. So ang nabuhay, yung kaibigan ng kanyang anak. At alam niyo po, ang nag-story niyan, yung kaibigan ng kanyang anak mismo, siya ang nagsabi ng istorya. Dahil naging pastor po siya. He became pastor. Because of friendliness. Dahil sa pagiging tapat na kaibigan. Kung gusto niyo maging good friend, paginan niyo ng salita yung kaibigan niyo. Share to them the gospel of Christ. Okay? So yun po ang pwede natin gawin mga kapatid, to be friendly. Huwag natin silang bitawan na hindi na alam ang kaligtasan. In Romans chapter 12 verse 18, hanggat maaari makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Kung pwede, kaibigan mo sila. Hindi man lahat. Okay? Kasi sabi din ng isang Greek philosopher, a friend to all is a friend to none. Ano? Hindi rin kasi maaari na kaibigan mo lahat. Ano? Kasi kung gano'n ang mangyari, pagbibigyan mo lahat kahit na hindi naman tama. Sabi niyan sa scripture, hanggang maaari, ibig sabihin may limit din ito. Hanggang maaari, makisama ka. Pero if it is beyond the limit already, then you have to
step ba? No? Kaibigan mo siya, barkada mo siya, iniyaya ka na ngayon na mag-inom ng alak. What should you do? Diba? Hindi mag-step back ka doon sa gagawin. So mga kapatid, let us also be friendly. Sa mga kaibigan na natin ngayon, let's continue to be friend with them. Number 5 is be faithful. Isa din itong legacy na pwede natin gawin, mga kapatid. Building a good name requires being faithful. To be faithful not only to our loved ones, but most especially to our God. When you say faithful, this is about remaining loyal and true. Nanatili tayong tapat at totoo. No? Ang tanong ko po, mga kapatid, totoo ba tayo at tapat ba tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Sa mga anak, tapat ba kayo sa inyong mga magulang? Sa mga nag-aaral, tapat ba kayo sa inyong mga guro? Sa mga nagtatrabaho, tapat ba kayo sa inyong mga parents? In that way, makikita kung paano tayo nag-build ng good name. Sa oras, sa mga nagtatrabaho, uso kasi ito eh. Pumasok sa alas 8, nilagay sa DTR, alas 7. No? So we should be faithful. Sabi ng Christ, kung kayo ay hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano kayo pagkatiwalaan sa malaking bagay? We have to remain loyal and true, especially in our service to God. And it can also be seen in the way we serve people. Being faithful also is related to what we call commitment. Pagiging tapat. Usually, ginagamit ito sa mag-asawa. No? When you say commitment, this is about to be dedicated to a cause, an engagement, and obligation that restricts freedom of action. You see that? Pag mayroon pala tayong commitment sa paglilingkod sa Panginoon, sabi diyan, ito ay isang obligation that restricts our freedom of action. Mayroon tinatawag na restriction. Okay? Kasi pag Kristiyano po tayo at sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, there are things that we should not be doing. Yun po yung restriction. Pag Kristiyano tayo, mayroong mga salita na hindi natin binibigkas. Pag Kristiyano tayo, may mga gawa na hindi dapat natin ginagawa. Restriction. No. Restriction of our freedom. Yes, we have freedom. But according to the Apostle Paul, do not use your freedom for your self-interest. If we are committed to Christ, if we are dedicated to the ministry of Christ, there are things that we need to set aside. There are things that we have to put less priority. Minsan lang kasi, ang gawain ng Panginoon parang secondary na lang sa atin. Pag sinabing secondary, kung available na lang tayo. The ministry should not be treated actually in that way. Because if we love the Lord, we have to give Him the time that He deserves. If we are dedicated to the ministry of God, we have to avoid things and prioritize things, the things of God. Sa mga estudyante nga, sabi ko, we're glad if you get a high grade in school. Masaya, di ba? Makakuha ka ng 90, 95, 98. Pero kung yung time natin sa church, nabawasan naman, ano ang ikakagawa mo doon? That's why we need balance. Okay? Monday to Friday, sige, gawin mo lahat para sa school.
Saturday at Sunday, hindi naman buong araw, ilaan mo din yung para kay Lord. Sabi nga ni Jesus Christ, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. Ang araw ng Lunes, Biyernes, gawin mo lahat kung anong nais mong gawin sa buhay mo. Pero pag time naman na para kay Lord, ibigay mo rin yung karapat-dapat para sa Panginoon. Yung salapi na para sa sarili mo, gamitin mo para sa sarili mo. Pero may salapi din na para sa ating Panginoon. Ibigay din para sa Panginoon. But it needs commitment, it needs faithfulness to do that, mga kapatid. 1 Corinthians 4 verse 2, sabi niya dyan, ang katiwalay dapat maging, maging tapat. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang ng Panginoon. Tayo po ay tinuturing ng katiwala. Pag sinabi pong katiwala, we manage things that we do not own. Okay? Our money is not our own. Our business is not our own. Our wisdom is not our own. Our skills, our abilities is not our own. Not even our job is our own. All things are of God. And therefore, we have to use it properly. We have to use it with faithfulness. Our time is not our own. Ang oras natin, hindi po sa atin ito, mga kapatid. Sa Panginoon po ito. Kaya gamitin natin ng mayroong katapatan. If you are to give a scale of your level of faithfulness, kung magbigay po tayo ng scale from 1 to 10, ano po ang level ng ating commitment sa gawain ng Panginoon? Ano po ang level of commitment natin sa fellowship? Ano po ang level of commitment natin sa prayer? Ano po ang level of commitment natin sa pagbabasa ng Bible? Okay. Tayo ay katiwala. Dapat tayo ay maging tapat, mga kapatid. Number 6. Things that we need to build a good name is being patient. To be patient. Maging mapagtiis. Maging matyaga. Let's read James chapter 5 verse 7 kung sa mga nakakabasa. Kung malinaw pa ang mata. Everybody read, go. Magtiis na kayo. Mga kapatid, hanggang sa pagkarito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang halagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Ang pinakahalimbawa po natin ng pagtitiis, pagiging mapagtiis ay ang mga farmer. Take note, ang mga farmer po, they have to wait 3 months or 4 months para anihin yung kanilang itinanim. Okay? Matagal ba yun o mabilis? Matagal yun kung tutusin. Nahirapan sila maghanap ng pagkain with that span of months, but they are patient. Marunong silang maghintay. Sa verse 8, ituloy po natin. Ang application nito sa atin, read. Mga kiis, di naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kagaya ng farmers, kagaya ng mga nagtatanim, tayong mga Kristiyano ay sabi dyan, magtiis din naman. Kailan ito nagagawa ang pagtitiis? Be patient. Usually, pag may mga bagay tayong hinihintay. May mga bagay tayong hinantay. May mga bagay tayong inaasam. May mga bagay tayong pinag-pray na sana ay dumating. Pero maaaring yung pinag-pray natin ay hindi pa dumarating. And so we need patience. Kailangan natin ng pagpasensya. Okay? Sinisyaran natin ang gospel, ayaw pa rin. Matigas pa rin ang ulo, sabi mo. But we need patience. Sige lang. No? Magpatuloy lang. Okay? Ina-announce namin, wala pang makita, sige lang, remember pa rin.
you need patience. Sabi ko nga naman sa inyo, di ba? Kung wala kami pasensya ni Pastor Joji, wala na kami dito. Sabi ko, sometimes we also ask ourselves, no? Bakit ka nagpastor? Kaya sa mga nagpapastor, nagpapaguluman, sinasabi namin, it's not easy. It's not easy. And you know, sa Amerika, almost, mga 60%, kasi sa kanila, yung mga pastors doon, karamihan nag-resign. Mga pastor nag-resign. Because of the stress. Actually, mabigat talaga ang trabaho ng isang pastor. But when there is God on our back, nakakaya po natin. Dahil ang turo po sa atin is we need to be patient. Sa lahat ng anggulo ng ating buhay, mga kapatid, we need to be patient. Sa mga nag-aaral, hindi naman basta-basta mag-graduate kayo. No? Kailangan kayong dumaan sa proseso. And you need patience niya. Sa mga nanliligaw, alangan naman, yes kaagad ang sagot sa inyo. Siyempre yung mga babae, gusto din nilang malaman kung totoo ang motibo mo. Kaya pinapahaba ka nila. Okay? We need patience, mga kapatid. But then, sabi niyan, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kailan ba darating si Lord? Ano yung tawag natin sa pagdating ni Lord under the dispensation of grace? We call it as the rapture. Alam ba natin kung kailan? Pero anong sabi, anong description? It is imminent. It can occur, it can happen any moment. Right now, pwede mag-rapture. Mamaya, bukas, pwede mag-rapture. At noon pa man, sinasabi na yan ng mga apostles na malapit na dumating ang Panginoon. Pero sabi na, bakit hanggang ngayon? Wala pa rin. Kung noon pa sinasabi nilang malapit na, gaano na kalapit ngayon? But if you read in 1 Peter, sabi po doon, ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Panginoon. Kung iliteral natin yon, ilang libong taon na ang mundo natin? 2 pa lang. 2,000 years pa lang, di ba? At 2 years pa lang. Kasi 2,000 pa lang eh. 1,000, isang araw. 2,000, ay ito, 1,000 tama ka? Tama ka ba? Day na tayo, 1 day, 1,000 sa day, no? 1 day, 2 days pa lang yung isa. Tingnan natin na lang. Nalito na. Nalito tuloy tayo. 2 Peter 3 verse 8. 2 Peter 3 verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. 2 days pa lang. 1,000 years, 1,000, 1,000. Ilang taon na tayo ngayon? 2,000 pa lang, 2,000 years, may higit pa lang. Wala pang 3,000 years. Kasi 2,000 ano pa lang tayo? 2024. 2024. So kung 2,000 din, matagal pa. Ano? Pero, sa ating tao, sobrang haba na yun para sa atin. So, we just have to be prepared, mga kapatid, for the coming of Christ. Kung sakali bang mag-rapture ngayon, harap tayo sa Panginoon, are we proud? Handa na ba tayo na, Lord, I have done my best. I have done my part in the mystery. So, I'm proud. Wala akong ikakatakot na mamalak sa iyo. O kaya may kulang pa tayo, may kakulangan pa tayo, may gusto pa tayong gawin para sa gawain, gawin na po natin. So those are the 6 things. Napakarami pa naman, pero ito ay mga kailangan, mga basic na dapat makita sa ating bilang Christians. So to build a good name, number 1, we have to be true to our word, return borrowed items, be kind, be friendly, be faithful, and be patient. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita.
na nagpapaalala sa amin ng Diyos bilang mga Kristyano, we have to establish a name that will reflect your name. A name that will trigger other people to come to you and accept you as their Lord and Savior. Tulungan niyo po kami, Panginoon, because in our own capabilities, we are nothing. But by your grace, by your Holy Spirit, alam po namin, O Diyos, na walang imposible. That we can be true to our words. That we can be faithful in all things, especially sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Help us to be patient, not only sa bagay na inantay namin, but even to the people all forward. And help us, Father, to continue on with our ministry. And please bless our brethren that we, as your children, will be able to apply. Maisabuhay namin nawa, Diyos, ang iyong salita at makapagtatag kami ng mabuting pangalan para sa inyong kalwalhatian. And all these things we commit to you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen.